Isang mapagpalang araw po ng Martes, October 28 na po 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please huwag niyo munang kakalimutan na mag-like and subscribe and then pahit na rin ang notification bell. Maraming salamat po. Inanunsyo na po ng Pag-asa na ngayon po ay officially na meron na po tayong tinatawag na Northeast Monsoon or amihan season na tayo. Ang ibig sabihin nito ay yung tuyot at malamig na hangin na nanggagaling po sa taas ng ating bansa dyan sa may bandang extreme northern Luzon na nanggagaling naman sa may Siberia. So malamig na hangin yan. So bukod dyan mga kaibigan, meron din tayong mga weather system na nakakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Aalamin din natin yung pinapangambahan ng mga kababayan natin na manggagaling nga po sa may bandang silangan ng ating bansa na banta ng bagyo sa first week ng November. So dito muna tayo sa ating forecast. Meron pa rin tayong minomonitor ngayon na low pressure area or LPA. Nasa low chance ito na maging isang ganap na bagyo, pero ito ipapalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. So huling pagkatala, ito po ay nasa coastal water po ng Palawan at kung makikita nyo yung development niya mabagal. Kung sakali man po ito ay maging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo ay nasa karagatan nito ng West Philippine Sea or sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Balikan natin yan. Dito muna tayo sa ating tinatawag na forecast weather condition. So dahil pa rin sa mahinang LPA na yan o low chance na LPA, ay meron pa rin tayong cloudy skies with scattered rains and thunderstorms na aasahan sa may area ng Palawan, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Pero habang kumikilos pa palabas itong LPA ay nawawala na po yung direktang epekto niyan. So mawawala na rin yung mga lugar na yan ng epekto ng LPA. Samantalang sa area ng Cagayan, so may Isabela at Aurora, a weather condition po dyan, same din po cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms, no? Yung mga malalakas sa pag-ulan, pagkulog at pagkidlat at paiba-iba yan ng lugar, mga kaibigan, isolated ho yan. So yan naman po yung sinasabi natin na banta o dahil naman sa shear line, no? Ang shear line, ito po yung guhit na nabubuo sa salubungan ng malamig at mainit na hangin. Diyan naman po sa area ng extreme northern Luzon, sa may Batanes at Babuyan Island, ay patuloy pong maapektuhan ng Northeast Monsoon or amihan, hanging amihan. Yan po ay malamig at tuyot na hangin na talagang nafe-feel na natin lalo ho sa madaling araw, bandang hapon at sa paggabi, lalo na kapag sinabayan ho yan ng mga pag-uulan. Tanong na mga kababayan natin, kapag Northeast Monsoon ba, malakas ba? May sunod-sunod ba mga pag-uulan? Yes, may mga chance pa rin ng sunod-sunod na pag-uulan dahil nga po etong Northeast Monsoon ay sinasabayan pa rin ngayon ng shear line ng easterlies, ITCC at mga localized thunderstorms. Dito naman po sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at BARMM ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms dahil po sa ITCC. Ang ITCC ay tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone o salubungan ng hangin sa northern at southern hemisphere. So may mga posible pa ring banta ng mga pagbaba sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area in case magkaroon po ng moderate to heavy rain sa anumang oras yan. So sa Metro Manila, the rest po ng ating bansa ay patuloy din po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms dahil po sa easterlies. Marami nagtatanong sa atin, bakit daw ang easterlies hindi pa rin mawala-wala, no? Nagpapaulan pa, nagpapainit daw sa umaga, sa hapon naman nabubugso yung mga pag-uulan. Alam nyo, pag epekto talaga ng easterlies, sa hapon yung pag-uulan. Yun naman yung mga tinatawag natin na mga localized thunderstorms. Dapat maging alerto tayo sa mga ganong senaryo. So, ang mga localized thunderstorms, maapektuhan pa rin, no, yung mga ibang lugar na hindi ko nabanggit sa Visayas at sa Mindanao. So, ngayon, yung monitor natin na banta ng bagyo na manggagaling sa may silangan ng ating bansa, as of now, hindi pa natin siya maituturing na sobrang banta. Dahil every 6 hours, every day, nagbabago po ang forecast natin, forecast track. Pero kung hindi magbabago ang direction po ng hangin na yan, yan po ay posibleng pumasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility
At kapag ka naging bagyo, ay tatawagin pong bagyong Tino. So dapat ba ibabahala na tayo sa ngayon? Actually, hindi tayo dapat mabahala bagkos dapat maging ready tayo at maghanda tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Malayo pa naman yan. Yung kasalukuyang kong update natin o weather system, ang nakakaapekto sa ating bansa ngayon, ang ating isipin at alalahanin. Kung may mga napapanood kayo na sinasabi sa update na malakas na bagyo, super typhoon, typhoon category, hindi pa yan mako-consider ngayon na totoo talaga dahil hindi pa naman nabubuo ang bagyo, no? Sa first week pa ng November, anong pecha pa lang ngayon? October 28 pa lang, so may ilang araw pa. Magbabago pa yan. Kinakailangan maging handa, maging alisto, maging ready po tayo. Bawat senaryo, bawat oras po dahil nagbabago po talaga ang galaw ng panahon. So ngayon, ang pinaka-pinpoint natin dito, yung pinaka nakakaapekto na weather system sa malaking bahagi ng ating bansa, especially dyan sa may Luzon, ay ito pong northeast monsoon or hanging amihan. Kaibigan, kabayan, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa ngayon. And please, wag na wag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.